Dapat ba mag-celebrate ang mga Kristiyano sa Halloween? Naisip mo na ba kung bakit tuwing Halloween ang mundo ay tila mas naaaliw sa dilim kaysa liwanag? Bakit marami ang nagagalak sa mga larawan ng kamatayan, takot at kababalaghan, samantalang ang mensahe ni Jesus ay buhay, pag-asa at liwanag? Madalas mong marinig, wala namang masama, kasayahan lang yan. Ngunit sa harap ng nakangiting mga maskara, may tanong na hindi maitatago. Talaga bang kasayahan lang o may mas malalim itong ugat na dapat nating pag-isipan bilang mga anak ng Diyos? Ang Halloween ay isa sa mga pinakakilalang pagdiriwang sa buong mundo. Tuwing ika-31 ng Oktubre, puno ang mga kalsada ng bata't matandang nakasuot ng mga kakaibang kasuutan, mga multo, aswang, bampira at iba pang nilalang na nagmula sa takot at kadiliman. Ngunit bago pa natin sabihin kung kasayahan lang ito, balikan natin sandali kung saan nga ba nagsimula ang Halloween. Noong unang panahon sa Europa, ang mga Celtic tribe ay may paganong pagdiriwang na tinatawag na Samhain, isang ritual na ginaganap tuwing pagtatapos ng tag-ani at simula ng taglamig. Naniniwala sila na sa gabi ng Samhain, ang mga kaluluwa ng mga namatay ay bumabalik sa lupa upang manggulo at maghanap ng katawang mapapasukan. Upang hindi sila tukuyin, ang mga tao ay nagsusuot ng maskara at nag-aalay ng pagkain sa labas ng kanilang mga bahay. Ang ritual na ito ay may malalim na kaugnayan sa takot at paniniwala sa mga espiritu na walang kapayapaan. Pagdating ng Kristyanismo sa Europa, sinikap ng simbahan na palitan ng Samhain ng isang Kristiyanong paggunita, ang All Saints Day na ginaganap tuwing Nobyembre 1 at ang All Souls Day sa Nobyembre 2. Ang gabi bago ang All Saints Day ay tinawag na All Hallows Eve, na kalaunan ay naging Halloween. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang diwa ng Samhain ang mas nangibabaw. Ang takot, ang mga espiritu, at ang pakikisalamuha sa mga tema ng kamatayan at kadiliman. Kaya kapag tinanong mo, dapat ba talagang mag-celebrate ang Kristiyano ng Halloween? Ang pinakaunang tanong ay ito, ano ang pinagdiriwang mo talaga? Sapagkat ang pagdiriwang ay hindi lang tungkol sa mga maskara o kasuotan. Ito ay pagpapahayag ng isang diwa, isang paniniwala at isang puso. Kung ang pinagdiriwang mo ay nakasentro sa kadiliman, takot at kamunduhan, kahit sabihin mong kasayahan lang ito, ang ugat nito ay hindi galing sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng liwanag, hindi ng dilim. Ngunit hindi natin ito sinabi upang husgahan ang mga taong nag-e-enjoy tuwing Halloween. Bagkus, ito ay paanyaya sa mas malalim na pagninilay upang timbangin kung ang ating mga gawain ay nagbibigay kaluwalhatian ba sa Kanya o hindi. Maraming Kristiyano ang nagtatanong, kung mag-costume lang naman ako ng superhero o princess, masama ba yon? Hindi ang kasuotan ang mas problema, kundi ang diwa ng okasyon. Kapag ang buong atmosfera ng Halloween ay nakatuon sa takot, sa kababalaghan, sa mga espiritu at sa mga bagay na sumasalungat sa Diyos, hindi mo maiwasang maging kabahagi ng isang diwang hindi kaniya. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, huwag kayong makisama sa walang kabuluhang gawa ng kadiliman, kundi ilantad ang mga ito. Kung tutuusin, ang Halloween ay isang larawan ng isang malalim na realidad, ang laban ng liwanag at dilim. At kapag ang Kristiyano ay piniling makisaya sa mga bagay na nagpapalaganap ng takot, kababalaghan at kasamaan, tila ba unti-unti niyang binubura ang hangganan ng katotohanan at kasinungalingan. Kasi ang kaaway ay madalas nakabalot sa anyo ng kasayahan. Pero ang dulo ay pagkawasak. Ngunit hindi rin tayo tinawag ni Jesus upang mamuhay sa takot at pag-iwas lamang. Tinawag ni tayong maging ilaw sa gitna ng dilim. Kung kaya't maraming Kristiyanong pamilya ang gumagawa ng tinatawag na light party o harvest night,
kung saan ang mga bata ay nagsusuot ng mga kasuotang may positibong kahulugan at ang tema ay pasasalamat sa kabutihan ng Diyos imbis na takutan. Ito ang isang paraan ng pagpapaalala na hindi natin kailangang sumabay sa agusan ng mundo para magsaya. Maaari tayong maging masaya ng may liwanag. Kung titingnan mo ang kasaysayan, maraming beses na ang mundo ay gumagawa ng mga bagay na tila normal, pero hindi ibig sabihin ay tama. Sa panahon ni Noe, lahat ay umiinom, kumakain at nagsasaya, pero sa mata ng Diyos sila'y nawalay na sa Kanya. Sa panahon ni Daniel, ang lahat ay lumuhod sa ribulto, ngunit ang isang lalaking matatag sa pananampalataya ay piniling manatiling tapat. At ngayon, sa panahon natin, maraming piyesta na naging bahagi ng kultura, ngunit hindi lahat ay nakalulugod sa Diyos. Kaya ang hamon sa iyo ay simple pero malalim. Piliin mo kung saan mo ilalagay ang iyong loyalty, sa kultura ng mundo o sa kaharian ng liwanag. Hindi ibig sabihin ay itakwil mo ang lahat ng kasayahan, kundi aralin mong kilalanin kung saan nagwawakas ang kasayahan at nagsisimula ang kasalanan. Hindi masama ang tumawa, maglaro at magsaya, ngunit kung ang pinagmumulan ng kasayahan ay nasa anino ng kadiliman, may panganib itong unti-unting patigasin ang puso mo sa Diyos. Ang layunin ni Satanas ay hindi lang sirain ka ng biglaan. Gusto niya lang na unti-unti kang mapalayo, na unti-unti mong sabihing wala namang masama dito. Hanggang sa isang araw, hindi mo na namamalayang malayo ka na sa liwanag ng Diyos. Mahalagang tanungin mo ang sarili mo tuwing ganitong panahon. Ano ang pinagdiriwang ko sa Halloween? Kung ito ba ay pag-alala sa kabutihan ng Diyos o pakikiayon sa mga kaugalian na hindi ni kinikilala? Dahil sabi ni Jesus, hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang iyong puso ay hindi dinisenyo para pagsabayin ang liwanag at dilim. Isang landas lamang ang tunay na magdadala sa kapayapaan at katotohanan, ang landas ng Kaniya. Sa panahong ito, habang ang marami ay nag-aayos ng mga maskara at naghahanda ng mga palamuti ng kamatayan, baka ito ang oras para ikaw ay magtanggal ng maskara sa harap ng Diyos. Baka ito ang oras para sabihin, Panginoon, gusto kong ang buhay ko ay maging pagdiriwang ng liwanag, hindi ng dilim. Dahil walang anino na kay Jesus ay mananatili. Sa bawat taong nagmumula sa kadiliman at lumalapit sa Kanya, laging may bagong simula. At iyan ang tunay na dapat nating ipagdiwang. Ang Halloween ay hindi lang isang isyu ng kultura. Ito ay isang salamin ng ating puso. Pinipili mo bang maging kabilang sa mga nag-aaliw sa kadiliman o manatiling matatag sa liwanag ng kaniyang katotohanan? Tunay na ang pagsunod kay Jesus ay hindi madali sa isang mundong mahilig sa mga bagay na nakakatuwa sa paningin ng tao, ngunit hindi nakalulugod sa mata ng Diyos. Ngunit tandaan mo, ang bunga ng katapatan ay kapayapaan at ang bunga ng pagpili ng liwanag ay buhay na may kahulugan. Hindi mo kailangan makibagay para mapabilang. Mas mabuti pang maging ilaw na mag-iisa sa gitna ng madilim na kalsada kaysa maging isang anino sa maraming naglalakad sa landas ng dilim. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung ilan ang sumasang-ayon sa iyo. Nasusukat ito sa kung gaano kahanda na tumindig para sa katotohanan, kahit mag-isa. At kapag pinili mong tumindig sa liwanag, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas, tapang at karunungan. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig dito sa Holy Tales TV. Naway ang pagninilay na ito ay naging liwanag sa iyong puso upang sa bawat piyesta, sa bawat desisyon, at sa bawat pagdiriwang, ang una mong itanong ay ito, maluluwalhati ba nito ang Diyos? Tandaan mo, ang buhay na nakasentro kay Jesus ay hindi takot sa dilim, sapagkat siya ang liwanag na walang hanggan. Hanggang sa susunod na pagninilay muli, ito ang Holy Tales TV, kung saan ang bawat salita ay liwanag na gumigising sa iyong kaluluwa.